Tuloy-tuloy lang ang pag-oobserba. Bagamat nasa critical na condition pa rin ang Comedy King, maganda naman daw ang progreso. Kaya ang buong pamilya Quezon ngayon mas masaya sila at dahil nga sa magandang kalagayan ni Dolphy. Itinanggi rin ni Eric yung nabalita kanina na inilipat na raw sa ibang room si Tito Dolphy. In fact, kagabi raw inilipat siya dahil nga dun sa medical procedure na ginawa. Pero after that ay ibinalik na siya sa ICU. Ang importante raw ngayon maganda ang pag-responde ni Dolphy sa mga ginagawa sa kanya. Nandun pa rin ang COPD, nandun pa rin ang pneumonia, pero ang maganda raw, maganda rin ang blood pressure ngayon at pati nga daw ang hemoglobin ay tumaas din, pero sumasailalim pa rin siya sa blood transfusion. Yung sinasabi niya noon na mayroong bleeding, hindi pa rin naman arrest, pero ang maganda raw dito, nga dun sa ginawang procedure kagabi, mas nag-improve ang lagay ni Dolphy ngayon. At mamaya ay kakausapin din natin si Eric at makakasama natin siya ng live dito sa Showbiz Central. Pia, may mga katanungan ka ba? Yes, bukod kay Eric, Lars, sino-sino pa ang mga namataan mo nagbabantay kay Comedy King dyan? Narito ang buong pamilya ng mga Quezon, ang mga anak ni Dolphy ay nandito at magkakaroon sila ng misa mamayang alas 5:30 dahil Sunday nga raw ngayon, kaya gusto nilang magkaroon ng mass doon sa kanilang sa room dito sa Makati Med. Kuya Larcy Mon dito, may nabalitaan ka ba kung gaano pa katagal sa ICU si Mang Dolphy? Itinanong ko rin yan, Mon, kanina kay Eric, at ang sabi ni Eric hindi pa nila masasagot kung gaano katagal, pero may possibility rin daw na kung bubuti ang lagay, pwedeng i-order ng doktor na ilipat siya sa ordinary room. Basta ang importante raw sa ngayon gumaganda ang progress. Hindi naman niya sinasabing hindi nagde-deteriorate, pero maganda raw ang progress ni Tito Dolphy. Tito Lars, si Jeneline po to. Yes, Jen. Alam niyo po ba kung nakakausap o conscious pa si Tito Dolphy? Hindi pa siya nakakausap, although nagre-respond siya pag tinatawag siya. Conscious naman siya at mas madalas nga raw na dumidilat ngayon at pag tinatawag nagre-react naman. Yun nga lang, hindi pwede makausap kasi nga meron siyang may procedure na ginawa sa kanya kagabi. Well, this is John Lapus, no? Sino ba mga ilang celebrities na kaibigan ng Comedy King na nakita mo na dumalaw ngayong araw na to? Sa ngayon, sweet, walang masyadong dumalaw. No? Habang nandito ako wala kaming nakitang mga dumating except for the members of the family dahil nga siguro Sunday may kani-kanyang family day ang bawat isa. Pero ang buong pamilya ni Tito Dolphy ay nandito at nagbabantay sa kanya. Maraming salamat, Lar. At mamaya meron pa tayong magbibigay pa ng live update si Mr. Lars Santiago. Mamaya ay makakausap natin ng live si Eric. Alright, maraming salamat, Lars Santiago mula sa Makati Med. Samantala, maganda yung balita, no? The Comedy King, ang pagkakaintindi ko sa press briefing ni Mr. Eric Quezon is getting better, but is hindi pa out of danger, but getting well and better. What I like is that he's responding well. Dumidila pag kinakausap, now. diba? Oo. Actually, maraming bumisita over the weekend and I know that they also celebrated Father's Day there in the ICU. Ako believe ako sa kaibigan ko si Eric Quezon, yung strength, yung... siya talaga ang tamang spokesperson ng pamilya Quezon. Yes. Tama. At syempre, we should also be vigilant pa rin in our prayers for Tito Dolphy. Patuloy pa rin. So mamaya po makakausapan natin ng live si Mr. Eric Quezon. Live po yan mula sa Makati Med. Samantala narito po ang kailangan nyo tutukan sa Showbiz Central ngayong hapon. Check it out. Mga anak at dating nakarelasyon ni Dolphy, dumalaw na sa ospital. Ang pinakahuling update sa kalagayan ng Comedy King, ihahatid live mula sa Makati Med. At sa pagdagsa ng suporta at panalangin ng sambayanan, Dolphy for National Artist lalong pinaigting. Comedy King Dolphy.
Ang pinakasinusubaybayang balita ng sambayanan, tinututukan ng Showbiz Central, live na live. Sa pinaka-kontrobersyal na linggo sa mundo ng showbiz, mabubunyag ang nagbabagang detalye sa 3 matitinding paghaharap sa korte. 4 na nakakasindak na pagbabago at 3 okasyon ng tensyon. 3 matitinding paghaharap sa korte. Unang paghaharap, ang pinakamaganda ng kani-kanilang henerasyon, Rufa versus Amalia. Kasi ang claim lang ni Rufa na hindi naman daw ako yung tinutweet niya. Pangalawang paghaharap, Ara at Christine, kapatid laban sa kapatid. Open naman si Christine dun sa public apology. Pangatlong paghaharap, Tulfo versus Raymart at Godin. Hindi pa tapos ang boxing. At parang nagbalik uli yung nangyari sa airport. Yung nakita ko sa... Natutuwa siya dahil humarap na nga yung inaakusahan niya. And mabuti naman. 4 na nakakasindak na pagbabago. Unang pagbabago ay sa Sigera. Iniwan daw ang girlfriend para sa iba. I was upset not because of anything, but because I don't talk about things like that. Pangalawang pagbabago, resulta ng laban ni Pacquiao at Bradley. Pinaliktad, Pacquiao, kampyon na ulit. Kung anong plano ng WBO at Nevada Athletic Commission, irespeto na naman. Pangatlong pagbabago, Dandre Valleza, kasal na, pero may mga nang-iintriga. Daming nag-umpugan ng ulo dahil hindi nila maintindihan. So, hindi ko naman pinipilit sa kanilang intindihin. Pang-4 na pagbabago, wholesome kapuso teen heartthrob doon, naka-underwear na lang ngayon. May halong excitement kasi wala akong suot na damit brief lang Kilalanin ng young actor na nagmamay-ari ng may init na litratong ito. 3 okasyon ng tensyon. Unang okasyon, sa ongoing auditions ng Protégé The Battle for the Big Artista Break, mga mentor, nagkakainitan na rin. Pangalawang okasyon, bagong kapuso leading man Benjamin Alves, kikilatisi ni Jenilyn Mercado, live na live. Ang gwapong aktor, handa na raw kumawala sa anino ng tito niyang si Piolo. Pangatlong okasyon, sa naiibang birthday party ni Carla, nagpasaya ng mga batang may sakit sa tulong ng mga aso. At sa pagpapatuloy ng paghahatid ng pinakamaiinit na showbiz balita, resulta ng ultrasound ni Pia, live na live, sa pagbabalik ng Showbiz Central.